pangalan. Teka. May gusto akong may tanong sa inyo eh. Ano yun? Paano kung pinutulan kayo ng tubig, ng kuryente, tapos yung CR ninyo ipinadlock ng landlady ninyo, anong gagawin nyo? Ang tanong ko, yung bang tenant na yan, nagbabayad man lang ng upa, kuryente, at tubig? Amalay ko. I think Kaya ako nga gustong malaman. Kasi nagbabayad ng utility pero yung upa hindi, dinay pa. Bakit? Kaya nga, hindi ko gusto ko rin malaman eh. Pares tayo ng tanong eh. May dahilan kung bakit ginawa yun ng landlady. Pero teka, bakit nga ba hindi nakapagbayad? Okay, sige, para mas ma-visualize natin, di ba, may isang buong bahay. Si Ate Danila nakatira sa taas, tapos sa isang kwarto sa baba, nandun si Jelisa. Okay. So ngayon, nagkagulo-gulo, nung si Ate Danila, sinangla-tira niya kay Nenita yung apartment ni Jelisa. Okay, ngayon, meron pa isa pang character. Si Christine. Si Christine, lumapit siya kay Jelisa. Okay? Kasi nga, di ba, since sinanla-tira na kay Nenita, sinabi na ni Danila na, simula ngayon, sa kanya ka na magbabayad. Kay Nenita ka na magbabayad ng upa. Ngayon, nung dumating si Christine, sabi niya kay Jelisa, huwag kang magbabayad ng kahit magkano, kahit kanino. Dahil akin yung bahay na yan. Feeling ko, we have to be smart, okay? Feeling ko lang naman, guys, na si Nenita nagsumbong kay Danila na hindi na nagbabayad si Jelisa. So ngayon, ang ginawa ni Danila, lahat. Pinutol yung kuryente, yung tubig, ultimo yung CR, pinadlock. Diba? Alam nyo, kesa malabuan tayo sa detalye, linawin na lang natin. Ready na po kaming makinig sa totoong kwento, Tito Boy. Tawagin na natin. Nandito na si Jelisa. Jelisa, Ate Pia, Kuya Alan, si Jelisa. Good evening po, Tito Boy. Good evening po, Kuya Alan and Ate Pia. Actually, ang tatanungin ko sa'yo is, tama ba ang pag-narrate ng kwento, yung pagkapaliwanag ng sitwasyon mo? So, ang katanungan mo is kanino ka ngayon magbabayad? At paano yung kalagayan mo na naputulan ka na ng kuryente at... Hinaharas. Oo, hinaharas, no? Opo. Salamat na pumunta ka dito at nagtanong ka kasi pangkaraniwang problema ng mga nangungupahan. Nangungupahan ka at nagbabayad ka naman ng maayos, di ba? Opo. Hanggat sa nakarinig ka na iba palang nagmeme-ari, so tumigil ka sa pagbabayad. Opo. So pagkatapos mong tumigil sa pagbabayad, nagalit ngayon yung dating binabayaran mo, na yun yung dati mong kinikilalang nagmeme-ari o may karapatang sumingil sa'yo ng kabayaran ng upa, di ba? Opo. Pag ikaw ay nangungupahan, ikaw ay lessee, nangungupahan, may kasunduan ka sa landlord mo, panindigan mo yon. Kailangan respetuhin mo yon. Hindi ka pwede magdesisyon kasi may narinig ka, may nakausap ka na, ay hindi na pala ikaw, iba na lang pala babayaran ko. Hindi ka pwedeng basta-basta magganon. Mula nung may narinig ka, kailangan dapat sana tuloy-tuloy ka dapat nagbabayad kay Danila. Pero okay lang naman na sinabi ni Danila na bayaran mo yung sinanlaan ko kasi malamang ang nangyari doon, di nagsanla siya doon, di may utang siya doon. So parang idiretso mo na lang doon kasi kabayaran ko yun eh. Yun, wala namang problema yun. Pero yung pumasok si Christine at sinabi ni Christine, teka, ako ang bayaran mo. Kailangan mo actually ng court. Ang court ang magdi-decide kung sino ba dapat ang bayaran. And merong legal process yon. Ang tawag doon, consignment. Pupunta ka sa korte at sasabihin mong, eto yung bayad ko, sa inyo ko na muna bibigay dahil hindi ko na alam kung sinong babayaran ko. Medyo mabusisi ang proseso. So, ang pinakamaganda is pupunta ka sa barangay. Nagbaranggayan na ba kayo? Paulit-ulit na po. Ang sabi ng barangay? Kinukuha ko lang po yung mga record hanggang napunta po kami sa Lupon, hanggang nagkaroon po ako ng CFA. Pwede ka na talaga mag-file. Hindi kayo nagkasundo. Paano ba nangyari dun sa barangay? Ayoko po kasing makapag-okay po sa kanya kasi naapekton po yung mga anak ko po eh. Ano bang nilapit mo na problema sa barangay? Yung huli na po niyang ginawa, pero una po, pinutulan niya na po ako ng ilaw 3 days. Pinangaralan lang po siya ng kapitan na ibalik, kaya po binalik. Okay. Wala po siyang abiso, wala pa po akong utang noon. Nagbabayad ka pa ng upa nung time na yon? Nagalit po siya kasi sabi ko po, baka
mapaalis po siya kagad sa bahay. Yung down ko, hindi naman niya maibalik. Yung down po ang ginamit ko. Para maliwanag dun sa iba, normally, pag matatapos na yung ano nyo, yung upa, minsan ang ginagawa ng iba, kunyari nag-advance o nag-deposit ng 2 buwan, minsan ang mangyayari is, yung 2 buwan, di ko nababayaran kasi meron naman akong advance o deposit, Opo. diba? Kaya sabi mo, ginamit mo yon. Opo. Pero bakit parang intindi ko, 8 months ka na yatang hindi nagbabayad? September po, hindi na po ako nagbayad ng bahay. Bakit? Sabi ni Ma'am Christina sa akin na huwag ka nang magbayad. Sabi ko po sa kanya, sa'yo na lang po ako magbayad. Sabi niya, huwag ka rin pong magbayad sa akin kasi baka sabihin ni Danila na yung habol ko ang upa nyo. Diyan lang muna yan para kung mabenta ko na yung bahay at mabawi ko, may panlipat ka. Kung ako yung barangay lupo na pinuntahan mo, palibas at sinabihan ka ni Christina na huwag ka na sa akin magbayad, obligasyon mo sa batas na magbabayad ka talaga kasi kay Danila. Sa kanya ka talaga may obligasyon. Ngayon, kung ikaw ay basta-basta pinutulan, masasabi kong normal yung iyong reaksyon na pag ako'y pinutulan mo, hindi na ako magbabayad. Obligasyon mong magbayad, obligasyon niyang magbigay nun. Nasira po kasi yung lababo banyo. Kami po ang gumastos, kami ang gumawa, kami mag-ina. Sabi ko, kahit singilin na lang kita ng 500 sa libor, wag na yung ginastos. May resibo po ako sa binili kong gamit. Ayaw niya. Ang mahal po ng singil niya sa akin, sa lahat ng mga renter. Tapos last year po, ng April, May, kasi tag-init, nag-aircon siya sa taas, siningil po ako ng 1,480. Anong original yung usapan? Doon po ako una sa maliit, 3,500. Nag-usap kayong dalawa tungkol sa tubig, kuryente, wala? Wala po, kumbaga po, yung sinisingil niya sa mga renter. May tubo. May tubo na po siya, nakalibre pa siya, siya pong maraming gamit. Pero hindi niya alam, may picture po ako sa bill. Kahit malaki pa ang singil niya, wala pa akong reklamo noon. Doon lang sa bigla niyang putol na walang abiso. Matagal na po akong pinapaalis, paulit-ulit po. Hinaharas po ako, hanggang nabutas yung pinto ko, buti na lang po ay double walling siya. Para sa kaalaman ng lahat, hindi din pwedeng basta-basta magpaalis ang isang landlord. Kailangan din dumaan yun sa proseso. It's either pupunta siya sa korte para pilitin kang magbayad ng utang mo at paalisin ka na, o ikaw naman ay pupunta sa korte, sasabihin mo sa kanyang hindi siya naging tapat sa kasunduan nyo na maayos ang singil niya sa kuryente kasi sabi mo nga may tubo siya. So, since hindi to case-to-face, ang kaya lang namin ibigay sa'yo is yung mga posibilidad para sa'yo. Si Danila naman at si Christine, may kaso din silang dalawa. Meron po, nakapile na po si Ma'am Christina. Kung sino may-ari. Opo. Okay. Ayun. So, I'll take over Go ahead. from what Ate said, no? Baliktarin mo, pinatira kita ng libre. Biglang lumapit si ate. Eto, titulo, sa akin ka magbayad. Magbabayad ka ba basta-basta? Hindi, dahil sabi mo, sandali lang, kami ni Alan may usapan. Kaya nga sabi ng Supreme Court, sandali lang, kanino ka may kontrata? Lumabo lang yung sa inyo kasi naghalo yung presyo ng kuryente at tubig na tingin mong hindi tama. Opo. Tama ka na questionin yon. Malinaw, kung hindi ka nagbabayad, pwede niya i-terminate yung kontrata. Pwede niyang sabihin, aalis ka na. Pero kung hindi naman siya may-ari, sandali, hindi mo pwedeng palisin, hindi ikaw may-ari. Kaya komplikado. Dahil yung kaso nga ni Christina at ni Danila, papasok yan. Okay. Kahit hindi siya payag, hindi niya pwedeng putulan ng kuryente o padlakin. Klaro din na kailangan mo magbayad. Ang problema, magkano at kanino. So what we can do for you, aside from just saying these basic principles, is to assign nga a legal team na himayin ito. Ang advice ko lang sa'yo, huwag mo i-all or nothing. Baka tumagal yung kaso nila. So sa ganun paraan kasi, ang magiging huling tanong mo na lang, kanino ka magbabayad? And again, sasabihin ko nga sa'yo, dalawa choice mo. One, kay Danila, kasi yun ang kakontrata mo. Then pag nanalo si Christina sa kaso, siya na lang maghahabol. Pangalawa, hindi pa rin pwedeng kay Christina ka magbayad until manalo siya sa kaso at sa kanya na talaga yon. Ang pwede mong gawin, ayon sa kasunduan nyo ni Danila, i-deposit mo yung pera. Whether sa kapitan, kung payag si Danila, or sa korte. But I want to tell you, Jelisa, that your case is important to us kasi nga, it happens to many. And of course, naintindihan namin yung sinabi mo na safety ng mga anak mo eh. So, hindi nagtatapos dito. Pagkatapos ng payo ni Ate Pia at Kuya Alan, ang ating mga abogado, sila Kuya Larry, ay patuloy kayong mag-uusap hanggang mabigyan ito ng solusyon. Sige po. Pero ngayon, maraming salamat. Maraming salamat din po, Tito Boy, Kuya Alan, at Ate Pia. Maraming salamat po.
Ito naman ang ating pasasalamatan. Laking sementeryo, nagtiyaga, nagpunyagi, nag-aral, nakatapos, pinagtulungan po ng mga kapitbahay, ng komunidad. Ngayon, isa na siyang police officer. Tayo'y magpapasalamat sa kanya sa pagbabalik ng... Matapos ang panayam kay na Kuya Alan at Ate Pia, kinausap ng legal team ng Cayetano in Action si Jelisa na kausapin si Danila at makipagkompromiso sa usapang bayaran sa renta. Kapag hindi sila nagkasundo, binigyan ng payo si Jelisa na maaring ikaso ang paninirang puri at unjust vexation. Pero ang katahimikang gusto niyang makuha, dadaan pa sa mahabang proseso. Ang natutunan ko po kay Ate Pia, Kuya Alan, Tito Boy, at sa lahat po ng mga lawyer ng Cayetano in Action with Way Abunda ay ang kanila pong magagandang payo at ang ipaglaban ang aking karapatan. Maraming salamat po Ate Pia, Kuya Alan, Tito Boy, at sa lahat po ng Cayetano in Action with Way Abunda. Maraming salamat po and God bless. Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank Ensaymada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 ML Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig. 7. Visit at B6, Bonifacio High Street, BGC, Taguig.